Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Jomar Makinay, and today, we'll be doing the long-awaited Gel Blaster Guide, in which dito natin pag-uusapan all about gel blasters between ano yung kids, ano yung high-end, ano yung mga bala at mga kung ano bagay na dapat nalaman ng isang bagong player. Since ito is intended lang para sa mga not customers, sa ating mga kaibigan sa Pilipinas, ito po yung gagawin natin as Tagalog. Okay? Without further ado, let's do this. Okay, first things first, ano ba ang Gel Blaster? Ang Gel Blaster ay isang laruan, take note laruan, na ang bala niya ay, ang hirap hawakan, itong parang bulitas. Hindi to bulitas, rubber. Hindi rin rubber, plastic na malambot. Ang hirap niya hawakan kasi pag napisil ko, durog. Okay? Mga laruan ng bata, to, another term sa kanya na common sa mga bata ay Orbeez. Malambot siya na bala. Okay? Bakit siya malambot? Kasi ang origin nito is, nasan yung aking unit? Ang origin nito is dahil bawal kasi ang airsoft sa Australia. Pinagbawal for whatever reason, hindi ko alam ano. Kasi ang bala na nito, sa airsoft yan, matigas yan. Kahit isinilin mo yan, hindi yan matutulog basta-basta. So, ginawa nilang unsafe daw. Baka daw pag-isipan ng masama or naging illegal siya sa Australia kasi dahil daw delikado. Ito yung airsoft ko. Ang not army armament na ano, kita nyo? Ganda. Mukha siyang totoo. Pero actually, laruan siya. Ayun o. Puro BBs. So, binan nila. Since ayaw naman mawala ng sales, ang China, going to Australia, so nag-invento sila ng something na pasok sa limit ni sa safety requirements ng Australia, in which gel blasters. Gels. Tawagan nila dati Orbeez Blasters. Kaya makita ko mayroong mga sellers yan sa Facebook. Ang pangalan na is Orbeez Blasters. Kasi pala niya ay Orbeez. Okay. So, pasok tayo dun sa gel blasters. Sa gel blasters, meron tayong ang pinaka-common na classification ay yung tinatawag na kids blasters. Kasi, literal, mukha siyang pambata. At ang battery niya ay simple lang. Simple, lumabas ka. Simple. At siya ay non-upgradable. So, pag binili mo to ng ganito, gagamitin mo na siya as is hanggang masira. Generally, mumurahin to around 400 pataas, 500, going up to higher models. Sa kids blasters, pwede natin sabihin na yung entry level, mid, katulad nitong TG, M4S system to pero HK416 ang nakasulat dun sa usual na listings. Kung titignan mo, parang wow, ang ganda, haba, malaki magazine. Pero ito ay kids blasters pa rin. Bakit? Plastic lahat, ABS plastic. Ang magazine niya ay kakaiba, hindi siya yung electric. Papakita ko mamaya sa inyo yung ibang magazine. Kailangan siyang push type para makita yung bala. At ang kanyang magazine, ang kanyang battery ay dito pa rin naman sa likod. Uy! Hindi yun. Iwan naman yung battery. Ang gano'n ba ito? Isipin mo yun. Kailangan tanggalin ng battery pag naka-storage. So, ayan. So, kids blasters na mid. Recommended kung sa bata, depende. This costs around 1,000 pesos usually. Very limited range and FPS around, ito pala, this is around
100. Ito, 150, 180, depende dun sa ano, at limited yung range. Pero usually, half up lang, okay na to, lalayo na. Actually, may kakilala ko, ganito lang ang ginagamit niya dati sa Gel Blaster tournament namin. Hindi ibig sabihin na ganito unit mo, lugi ka na. Nasa skill yan ng players. Remember, nasa pana at wala sa nasa pana. Nasa Indian yan, wala sa pana. Kaya kung ito pang regalo mo, not bad. Kung lalo na pag beginner na bata, goods na to. Pag medyo mataas-taas ang budget, around more than 1K, pwede kayong dumiretso dito sa TG din, katulad nun, F4. Bakit ko? Siguro sa Kids Blaster, ito yung masasabi na natin na high-end. Bakit high-end? Check ko muna, baka may naiwanan akong bala. Battery. In which, meron nga. Okay. So, bakit ko siya matatawag na high-end? One, mas maganda yung pagka-plastic niya, nylon. Nylon construction. Mas mahaba yung review ng F4, makikita mo dito. At meron siyang magazine prime. Ibig sabihin, pag hinold mo yung bala, dito, umaakit yung bala pataas. Sa mga ganito kasi na Kids Blaster, ang bala ng hulog saka sa lumalabas. So, okay lang para dito pero hindi mukhang realistic. Dito, mas realistic, pero bago umakit ng bala, kasi usually nandito yung bala, di ba? Kaya ito yung dadaanan niya para umakyat. Pero pag meron kang magazine prime, akit yung bala. So, ito yung magandang top of the line pagdating sa Kids Blasters. Actually, ito, generally, pwede na rin sa adults eh. Sa adults lines kasi maganda na siya, maganda yung quality. Pag may hop-up ka, mas lalayo yung range, maganda yung capacity ng magazine, at yung magazine is compatible doon sa higher models. Papakita ko sa inyo mamaya. Kaya, it's a very good starter platform. Then again, kahit ganito unit mo, kaya mo makipaglaban. Kasi player yan. Next one is, papasok tayo sa entry-level adults. Bakit adults? Kasi yung mga ganitong unit ay maganda. Nylon. At, ang pinaka-importante sa lahat, upgradable siya. Yung iba kasi na pinakita ko kanina, repairable pero not upgradable. Generally, walang upgrade parts. Usually, nylon gears din siya. Pag nasira, may mabibilang ka naman ng replacement, pero hindi mo na ma-upgrade. Let's say, mas mabilis sa spring o matunas na FPS. Depende. Hindi siya upgradable. Mga katulad nito, which is itong unit ng masa, ang TG ARP9, generally around 3,000 pesos. So, abot kaya pa rin na upgrade. Halos lahat ng piyesa nito sa loob, internally, napapalitan. Isa to sa mga top sellers. Ako nga, di ba ganito ko dahil daming pala review. Sobrang sulit niya. Next one is another bestseller, yung WD-PDX. Isa to sa mga kilalang unit sa Pilipinas. Very common. At dahil kakaiba itsura niya, mabenta yung ganitong unit. Upgradable din sa loob. Technically, pareho lang sila. Internally, pareho lang. External lang nagbago. Iba yung magazine. At sabi ko nga kanina, kung ikaw ay may TGF4, compatible yan sa higher models mo. So pwede magandang transition. Diba? But, at madami yung units. And another bestseller sa Pilipinas ay ang around 3K din to, yung nylon gearbox version. May higher end version ito, higher model yung metal gearbox, pero more or less same lang to. Gen 8 gearbox. Next is the Bohan MK8, another unit ng masa.
Napaka-common nito. Gen 8 gearbox din. Ang magazine nito is may terminal. So, pwede nang ilipat-lipat sa ibang model. So, it's very common. Around 3,000 pesos din. And very, very common. Kung mapapansin nyo, ito ay nakita nyo sa lahat ng common games. At sa Pilipinas din, very common din. Ang common issue lang dito is wala itong kabitan ng hub, kailangan pa na adapter. Pero meron na higher models na thread na siya dito. Again, around 3,000 pesos din. So, very common, very entry level. Marami naman sila dito. Itong tatlong to ay ang kadalasan na makita mo sa mga medyo tipid sa budget. Pero, good enough na to. Then, naman natin. Next one ay ang Saima M4. Modified na nga lang to, kaya kakaiba itsura. Usually, mas mahaba to at para sa yung MK8. Minodify ko lang para sa light movement. Yes. Ang magazine nito is para sa kanya lang, so kakaiba to. At ang difference lang dito, version 2 type yung gearbox niya. So, very compatible sa mga airsoft parts. So, marami kang magagamit na upgrade parts na pang airsoft na pairing pang gel blaster din. Difference lang naman ng airsoft is nozzle yung dulo, palabas, pati yung tipis or hop-up sa airsoft. Very common, not that common, kasi specific yung magazine niya, kaya yung iba namamahalan dito eh. Hindi katulad mga Gen 8s, halos pare-pareho sila ng magazine. This is a very good unit. 3 o 4 yata ganito ko. Mga ganun. Iba't ibang types ng orientation. It's a very favorite model. Next is, so di ba yun yung entry levels. Dito naman tayo sa ang adult din, pero non-upgradable. Non-upgradable kasi wala dito sa Pilipinas yung parts, pero may replacement parts sa US katulad nitong MP7 at itong ano ba to? Scorpion. Cute. Very limited ammo, kaya gumawa ko ng battle adapter. Hindi, may battle adapter din. Maraming bala. Usually ginagamit ko pag gusto ko mag dual wielding o akimbo style. Again, kahit ganito unit mo, kahit stock lang siya, forever siyang stock, kaya pa rin siya. May hop-up nga lang sila pareho, so pwede yung pang harabas. Still good. Next, yung mga higher models. Kung meron tayong entry level, meron tayong mid level. Ang mga mid level ay yung sabihin natin na medyo tumataas na yung presyo. Yung kanina na around 3K, papasok tayo dito sa mga around 5K, 6K, 7K. Ito, katulad nito, is the Bohan SLR version 3 CQB. Meron din ako review nito. Modified lang nga lang yung dulo. Cute. Ito ay may MOSFET, computerized MOSFET. Maganda yung magazine, maganda yung construction. Alam ko, metal gearbox to eh. May bala pa pala. Again, kung pala kayo mag-iiwan ng bala, babara yan. Huwag kayong gumaya sa akin. Napakaganda. Ganda ng construction, kakaiba yung tsura. Sabi ko nga nila, 7,000 pataas. So, nagmamahal na siya. Ang difference lang yan, mas maganda yung construction, metal gearbox, maganda yung design. Meron din ako review nito sa aking channel. Kung gusto niyo po more details, pwede nyo tignan. Susunod na, ibang units ay, kung sawang-sawa ka na sa M4 platform, meron din AK platform. Katulad nitong ANK Ames. Itong kahoy ito, kahoy. Kaya, pogi. Ano? Para sa akin, this is, again, mid-level. Kasi, plastic na, nylon, bakal din to. So, maganda siyang tignan. Ganda sa quality niya. Pero, entry level ba yan? Kasi hindi ganun siya ka-premium. Next one ay, at nahulog.
Katulad nito medyo, tumataas. Si June, Taran Tactical TR1. Ayan, nakita nyo. Napakaganda niya. Metal gearbox din sa loob. Napakaganda ng qualities. Ang dami niyang trades. Ayan, PCM. Poging-pogi. Pag ginamit mo, lalo kang popogi. Para kang si John Wick. Ganda, di ba? Around 8, 9,000? Parang mga ganun. 8K yata. Hindi ko na malala. Ang, nailin ko ito. Pogi, di ba? Ito is si June, is a good brand also. Si June, meron siya na entry hanggang high level. Again, very expensive. Next one. Ito rin yung sabihin natin na high-end pero not recommended the upgrade. Ito ang Rencian AK Storm, kopya galing sa Airsoft. Yung gel blaster. Poging-pogi. Ganda ng quality. Wala masyadong trades. Pero ganda ng kanyang pagkakadesign sa kanya. I really like it. Nasa expensive din. Around 7 to 8K yata. Hindi ko maalala. Hindi ko maalala. So, nice. Good. And dito na tayo sa high-end. High-end meaning top of the line, mahal. For example, itong Bohan, Jingji. Ito Jingji SLR version 5. Napaka-pogi, ang ganda ng daming trades. Pag pinahawak mo sa marunong kumilatis, talagang pag hinawakan, nakikita nila ang ganda ng quality nito. Napakamahal. This is 9,500 from Hydro Blasters. Yung iba pala kung saan store ko binili. Ang majority dito galing kay Hydro Blasters kasi suki ako noon. Dami beses na ako nabubudol. Okay lang. Or si Timepers or si Dexter or ano ba yung isa? Si QB Club. Si MYK, yung store niya. Si QB Club yata. Nakalimutan ko. Sorry Basta meron silang store sa Lazada. Ito yung mamahalin. In terms of upgradability, same lang itong 53K. Okay? So halos lahat ng pwede mong gawin dito, pwede mong gawin dito. Ang difference lang nito ay pogi. Maganda yung quality. So, kung ikaw ay maraming nakalumbat ngayong Christmas party or marami na itago kay misis or marami na pamaskuhan, depende na lang sa inyo kung kukuha kayo ng ganito. Ito ay yung masasabi ko talagang totoong luho. So, kung gusto mo lang makalaro ng gel blaster, hindi mo kailangan ito. Pwede ka mag-start ng ganito. Kung ano yung mapapatay mo gamit ito, magagawa mo rin dito. So, think twice bago kumuha ng Jinji. Pero kung ikaw ay marami kang pera, mayaman ka, why not? Marami kang pera. So, last but not the least ay ito talaga yung sabi nating high-end LDT kasi hindi siya common na brand, MP5K. Pansin nyo, pakaganda ng kanyang constructions, meron mga trades, talagang poging-pogi. Nice. Bakal na bakal. Kaya talagang high-end. Mamahalin. Katulad nung Jinji. Okay. Totally upgradable sa lahat. Halos lahat pwede mong palitan. Metal gearbox din. So, hindi ka manghihinayang i-upgrade. Pero, sabi ko nga, kung anong kaya mong gawin dito, kaya mong gawin dito. Kaya, hindi to requirement. Kung gun collector ka katulad ko, why not? I have around 40, going 50 plus units. So, huwag kayong gagaya sa akin. It's up to you kung can afford nyo to o gusto nyo bumili na ganyan. Pagdating naman sa bala. Sa bala,
meron tayong tinatawag na hardness. Ito yung parang kids blaster type na sobrang lambot, nadudurog lang sa kamay. Okay lang to kung yung ginagamit. Pero once na nag-upgrade ka, kailangan mo na mas matigas. Katulad nitong 60N by Earl. Earl's Balls. Tropa namin. So, kailangan mo na mas matigas na bala habang tumataas ang FPS mo. Kasi pag mataas ang FPS, pwede madurog kasi yung ganito eh. Masyado mabilis yung labas ng bala. Kailangan mo ng mas matigas. Meron din tayong tinatawag na, where is the 100N? Yun. So, yung bagong na 100N na bala, mas matigas siya. Take note, pagdating dun sa tigas ng bala, habang tumitigas, mas nakakasakit. So, depende na lang kung sa makakalaro nyo. Kung ang FPS nyo ay nasa 200 to 250, 60N is good enough. Iba nga, 30N lang eh. Pag nag 100N kayo, mataas ang chance makakasakit kayo. So, take note of that, lalo na pag yung malapitan. Merong ganong cases, yung bulagaan. Pagdating sa safety, halos lahat ng laruan merong kasama na ganito na goggles. Yung goggles na to ay good enough for pagkalaro mo is yung mga kung sino-sino lang, mga kids blasters, mga parang ganito. Kids blaster din to So, Orbis lang din yung bala. So, malambot lang. Safe na safe. Wala kang problema. Pero pag once na ang kalaro mo ay yung nakita mo yung merong ganito na high-end, kabahan ka na, baka mamaya mataas ang FPS nun. Lalo na pag gumamit sila ng ganitong 100N, posible yun mabutas o madurog at makasakit. So, palagi kayo mamili kung sino kalaro nyo kasi hindi mo alam kung sino yung gustong manakit or talagang nagkataon lang talaga matigas ang bala niya kasi mataas ang FPS niya. Generally, ang sinusunod namin ditong FPS sa Pilipinas is maximum 350 FPS. Technically, kaya lang mag-pass ng gel blaster doon pero hindi siya recommended. So, depende na yun sa kalaro nyo. Ako nga, karamihan ng aking units is around 200 to 260 yata ang pinakamataas ko dahil yung stock ng SLR-B5 ba yun? Ng ARP9B5. Kaya lang ako may mataas. Hindi, may repla ko sa 350. Pero hindi ko masyadong ginagamit yun. Ano yan? Proof of concept. Ayoko kasing nananakit. Ayokong yung nababaril ko na nakita ko nasasaktan. Ang personal rule ko, kung ayaw mong maputukan ng unit mo sa'yo, masyado yung sa mataas. Diba? Kasi alam mo makakasakit yan. So, meron na tayong mga units. Yun pala, dun sa iPro. Sa iPro, ay nagkalat yung malayo pala yung ano ko. Merong katulad ng units, ang recommended namin ay gumamit ng full face para hindi din tamaan sa mukha at walang exposed na eyes, walang pwedeng tamaan dito. Pag ganito nakasalamin ka sa labas ng game, as much as possible, ingat ka ba kasi tamaan ka sa mukha at mabutasan, mahirap na. Nakakabulag to Kaya as much as possible, kailangan meron kang salamin. Ang suggestion ko din, mag-ingat. Kasi kahit ito is hindi siya katulad ng airsoft na matigas ang bala, posible pa rin siya makadamage. At posible siya makasakit. Depende sa kalaro. Kung ang kalaro mo adult, safe ka. Pero pag may kalarong bata, make sure na meron silang sufficient na eye protection. Ang isa pang common na tinatanong is yung battery. Ang battery natin ay ito yung stock, 7.4 volts. It's good enough na. Sabi ko kanina, makakatama ka na, lalabas na yung bala. Good enough na yung playing time. Pero meron mga tao na nababagalan dito sa 7.4. Merong gumagamit itong katulad nito na 11.1. Merong nito, mas mahaba. 11.1 volts. Medyo same length siya pero 3 cell siya. So, mas mataas ang voltahe niya, mas mabilis ang labas ng bala. Mas mabilis ang labas ng bala, hindi ibig sabihin mas malakas ang unit mo. Mabilis lang ang labas ng bala. At ang palagi ko pala i-remind, hindi ang FPS ang sukatan ng lakas ng unit.
ano lang yon, bilis ng paglabas ng bala. So, dito, hindi siya ganun kaimportante. Hindi mo kailangan magpataas ng unit, mataas ng FPS ng unit. Hindi yun sukatan. Hindi to pataasan ng ihe. Marami nang nasira sa airsoft dahil doon. Dahil sa airsoft, kayang pataasin yung sky is the limit. Kaya mo umabot ng 1,000 FPS. Sa Gel Blaster, around 400, parang wala ka ng benefits going above 350 FPS. Nagwawala na yung bala. Nakakasakit ka na. So, huwag na kayo lumagpas doon. Even doon na parang sarap sa pakiramdam na mas mataas ang number mo sa kanila, hindi yun ang sukatan. Kailangan lang, nasa skills yan. Kahit, katulad ng game, ang gamit ko lang ito na tig 180 FPS pero ang dami nitong natalo, ang dami nitong napatay. So, nasa player yan. Okay po? Ano pa ba? Okay na? So far, sa tingin ko na yata, na-tackle ko na yata yung mga common questions. Kung meron pa kayong sa tingin nyo, kung sa upgrades, masyadong mahaba lalo noon, meron akong upgrade guide. Again, here, video here. Panoorin nyo na lang doon. Kung meron pa kayong sa tingin na isip na hindi ko pa na-tackle, post nyo na lang down sa comment section below at sasagutin ko sa abot na aking makaya. Hanggang sa muli, paalam! Merry Christmas!